Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Siyempre salamat din ng marami sa mga solid. Let's go! Sa pinaka-kailaliman ng isang bundok ay may isang kuweba kung saan makikita ang isang dragon. Sinasabi ng dragon na ito na, bakit hindi man lang ako makapag-craft ng kahit na anong bagay kahit na meron na akong iba't ibang klase at matitigas na gemstone. Gusto ko nang magpakasal, pero dahil sa mga kamay ko, sa mga sumpang kamay ko na ito ay hindi ako makapag-craft ng maayos ng gemstone. Ang kaya ko lang gawin ay sirain ang mga gemstone na kung saan ito naman ang pinaka-inaayawan ng mga babaeng dragon. Kaya naman patuloy na nagmumukmak ang lalaking dragon na ito, na may biglang nagsalita at sinabi na naiintindihan kita, gulat na sinabi ng dragon na mga tao, paano nyo nagawang lagpasan ang mga sinet up kong patibong? Sinabi ng ating bida na, oo at dinasable namin lahat ng yun, sa pag-asang makausap ka namin o Great Dragon. Ikaw si Solitas tama ba? Meron akong magandang iaalok sa'yo sabi ni Lloyd. Pero biglang nagbuga ng malakas na apoy ang dragon na si Solitas. Habang sinasabi nito na, dahil sa inyong mga tao ay hindi ako makapagpakasal. Dahil dito ay tinanong ni Javier si Lloyd kung ano ang plano nito ngayon. Sinabi ni Lloyd na, di ba sinabi ko na sayo? Pero tinanong ni Javier kung kailan niya ito sinabi dahil hindi alam ni Javier na may sinabi si Lloyd. Habang ang dragon ay patuloy na nagwawala, sila naman ay nakatago lang sa isang tipak ng malaking bato. Sinabi ni Lloyd na, di ba sinabi ko na sayo na huhulihin natin ang dragon na yan? Sinabi naman ni Javier na, yun ang goal natin, hindi yun plano. Kaya tama na ang pagbibiro at sabihin mo na sa akin kung ano ang gagawin ko, magtitiwala ako kahit ano pa ang iyong pinaplano sabi ni Javier. Sinabi ni Lloyd na, ang step 1 ay labanan ang dragon, at ang step 2 ay hulihin mo ito. Sabay tinulak nito si Javier. Nang makita ni Solitas si Javier ay nagtataka ito kung bakit wala man lang itong galos, kaya napatanong ito sa sarili kung ang suot ba nitong armor ay nagtataglay ng isang espesyal na powers. Kaya naman inis na inis ito at sinabing wawasakin niya ito, habang si Lloyd naman ay tamang moral support lang kay Javier sa Gedli. At nagsimula na nga ang malalakas na pag-atake ni Solitas kay Javier. Pero madali lang ni Javier na naiiwasan ang mga atake nito, na mas lalong nagpainis kay Solitas. Si Javier naman ay nagtataka kung ano ang nangyayari, at naiisip nito na kayang-kaya niya natalunin ang dragon. Habang si Lloyd naman na nakatago sa bato ay sinasabi na alam niya magiging madali lang ito para sa kanila. Dahil sa libro, ay talagang lamang sa laban si Javier at sa oras na yun ay doon naging isang ganap na swordmaster si Javier. Sinabi rin ni Lloyd na malakas lang ng konti si Javier kay Queen Alicia at kay Kyle, pero ngayon ay sobrang layo na ng lakas nito kumpara sa isang ordinaryong swordmaster kung saan ay maaari ng matawag na high swordmaster si Javier. At ito ang dahilan kung bakit hindi magawang tamaan ni Solitas si Javier. Tila gulat naman si Solitas sa nakikita at sinabi nito na, ano yan? Paano nagagawa ng isang tao ang tumalon-talon sa gitna ng hangin? Sinabi naman ni Javier na, maganda ito. Makakagalaw ako ng mabilis sa ganitong paraan. Habang si Lloyd naman ay namamangha din dahil sa natutunan ni Javier ang paggawa ng aerial mana stepping stones matapos na makita kung paano ito ginagamit ng mga elves. Kaya nasabi nito na isang halimaw talaga si Javier. Samantala halos mahilaw na si Solitas kakasunod ng tingin sa pagkilos ni Javier. Sinabi ni Javier na, bagamat ang dragon ay medyo bata pa, ito pa rin ang pinakamalakas na creature na nabubuhay, kaya hindi ito madaling kalaban. Kaya ginamit ni Javier ang kanyang aura sword na direktang tumama sa dibdib ni Solitas. At pagkatapos ay umiyak ito at naglulumpasay na parang bata sa sakit na nararamdaman. Sinabi ni Javier na, halika lumapit ka sa akin. Pero sinabi ni Solitas na saglit, sandali lang. Pero si Javier ay dahan-dahan nang lumalapit sa umiiyak na dragon. Sinabi ni Solitas na dyan ka lang. May importante muna akong sasabihin sa'yo. Kaya huminto si Javier, pero paghinto ni Javier ay umatake naman agad si Solitas, na naiwasan naman ni Javier at muling nagpakawala ng isang atake mula sa likod ni Solitas na mas lalong nagpaiyak dito. Pagkatapos ay sunod-sunod na inatake ni Javier si Solitas, habang si Lloyd naman ay patawa-tawa lang na pinapanood ang dalawa.
At sinasabi nito na, malinaw na ang sunod na gagawin ni Solitas ay ang pagtakas. Kaya nagpakawala ng smokescreen si Solitas at pagkatapos ay mabilis na tumakbo habang umiiyak at nagtago sa likod ng isang bato na akala niya hindi siya nakikita ni Javier. Agad itong gumamit ng kanyang teleport skill pero nakuryente ito. Yun ay dahil sa pagseset niya ng anti-teleportation trap. Kaya kung dati ay bobo na ito, ngayon ay mas malala na ang pagiging bobo niya. Habang nakahiga ay nilapitan naman ito ni Lloyd at muli na ipinakilala ang kanyang sarili. Nagpapanggap pa si Solitas at sinasabi na hindi ito isang dragon, pero nginitian lang ito ni Lloyd. Habang si Javier naman ay nakahanda para umatake. Pero patuloy pa rin na nagmamaang-maangan si Solitas habang hinahanap ang daan palabas ng kuweba. Kaya ayon inatake siya ni Javier. Kaya iyak na naman ito habang tinatanong kung sino at ano ba ang kailangan ng dalawa sa kanya. Sinabi ni Lloyd na, sinabi ko naman sa'yo kanina pa na may maganda akong iaalok sa'yo. Kaya sinabi ni Solitas na, bakit hindi mo agad sinabi kesa sa pahirapan pa ako? Sinabi naman ni Lloyd na ikaw ang unang sumubok na patayin kami, kaya ang bodyguard ko ay nagulat sa ginawa mo kaya siya gumanti sa iyo. Tapos noon ay tinanong ni Solitas kung ano ba ang gusto ialok ni Lloyd. Kaya sinabi ni Lloyd sa sarili na, tagumpay ang aming plano at nagawa namin na pakalmahin ito. Pero ang dragon ay dragon pa rin, na kung saan kapag ang isang dragon ay natalo ng isang tao, ang pride din nito ay kasabay na matatalo. Kung saan dahil doon ay mahihirapan na makipagnegosasyon sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Lloyd kay Javier na, ikaw, bakit ang bastos mo? Bakit mo nagawang iwas-siwas ang espada sa isang dragon, isa kang hangal? Kaya tila nasakluban ng langit at lupa ang pagmumukha ni Javier. Pagkatapos ay sinabi ni Lloyd kay Javier na pumunta sa sulok at lumuhad na nakataas ang kamay bilang parusa nito. Ginawa ito lahat ni Lloyd para maibalik ang pride ni Solitas. Sinabi ni Lloyd na, maupo ka dito at pagkatapos ay parang tuta naman na nakatuwad si Lloyd sa harap ni Solitas at sinabi na may gusto itong itanong. Kaya sinabi ni Solitas kung ano yun, kaya naman ang maamong mukha ni Lloyd ay biglang nagbago habang sinasabi na, gusto mo na maikasal tama ba? Namula naman ang mukha ni Solitas at tinanong kung paano ito nalaman ni Lloyd. Dagdag pa ni Lloyd na, dahil sa pasmado mong kamay ay hindi ka makagawa ng isang perpektong jewel tama ba? Sinabi ni Solitas na, paano mo nalaman lahat ng yan pati ang lugar na ito? Pero ang sinagot ni Lloyd ay tutulungan niya ito na may kasal sa loob ng 10 taon. Kaya biglang na-excite si Solitas. Pero agad din itong nagalit at sinabi na sagutin ni Lloyd ang kanyang tanong. Pero si Lloyd ay patuloy lang na iniiwasan ang tanong ni Solitas. At dahil sa mga mala-barber pero romantikong kwento ni Lloyd ay hindi napigilan ni Solitas ang sarili na mag-imagine ng kanyang magiging love story. Kaya naman dahil dito ay sinamantala na ito ni Lloyd kung saan naglabas ito ng kontrata at pinapirmahan kay Solitas, sinabi ni Lloyd na, ang kontratang ito ang magiging daan para sa iyong hinahangad na masayang kasal. Sinabi ni Solitas na, sigurado ka ba na pag pumirma ako dito ay matutulungan mo ako na makapagpakasal? Na sinagot naman ni Lloyd ng oo, pinirmahan naman agad ito ni Solitas, pero pagkatapos sa pagpirma ay biglang nagbago ang aura ni Lloyd at mabilis na kinuha ang kontrata sa mga kamay ni Solitas, at sinabi ni Lloyd na, hindi ba't may nasusulat ayon sa batas ng mga dragon, na kung ang dragon ay babaliwalain ang kontrata na pinirmahan sa isang tao ay mahaharap ito sa Dragon King's Breath. Kaya naman dahil dito ay pakiramdam ni Solitas na naisahan siya ng reincarnation ng isang demonyo, pagtapos nito ay nagbalik na sila sa kanilang bayan na kasama si Solitas, kaya masaya si Lloyd na sinabi na, ngayon ay nakuha ko na ang aking waste incinerator, ang ibig kong sabihin ay ang dragon, at dito na muna natin tatapusin ang chapter na ito, kung nagustuhan mo. Sana ay mag-iwan ka naman ng like at comment dyan sa ibaba, maraming salamat sa panunood.